Ang Hulyo 1 ang huling araw. Ito ang itinakdang deadline ng International Criminal Court para sa pagsusumite ng mga ebidensya at pahayag ng mga saksi laban kay dating presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Ang araw na ito ay isang mahalagang pagbabago sa mahaba at kontrobersyal na investigasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simula Hulyo 1, 2025, ipinapatupad ng International Criminal Court ang kanilang huling taktang araw, isang huling deadline para sa pagsusumite ng lahat ng ebidensya, pahayag ng mga saksi, at mga materyales para sa kumpirmasyon ng mga kaso na itinakda sa Setyembre 23. Hindi lang ito basta isa pang proseso. Ito ay isang sandali ng pagtutuos, isang linya na iginuhit sa buhangin. Ang prosekusyon, matapos ang maraming taon ng pag-iimbestiga sa brutal na giyera kontra droga, ay narating na ang huling bahagi, dala ang libu-libong pahina ng dokumento, oras ng mga video at testimonya mula sa ilan sa mga pinakamahalagang saksi sa rehimen ni Duterte. Ngayon, aalamin natin kung ano ang nakalap ng prosekusyon, ano ang ibig sabihin nito para sa kaso, at ano ang susunod na mangyayari. Ang deadline na Hulyo 1 ay ipinataw ng ICC Pretrial Chamber 1 bilang huling petsa para sa tanggapan ng tagausig na ibunyag ang lahat ng ebidensyang dokumentaryo na nilayon upang suportahan ang mga akusasyon, mga pahayag ng saksi, parehong pampubliko at ang mga nangangailangan ng proteksyon. Anumang materyales sa Rule 77 na kinabibilangan ng ebidensya na posibleng kapaki-pakinabang sa depensa at lahat ng ebidensyang nagpapawalang sala gaya ng hinihingi ng Artikulo 67, Talata 2 ng Rome Statute. Tinitiyak ng pagbubunyag na ito ang pagiging patas at transparency sa proseso ng pretrial. Walang bagong ebidensya ang tatanggapin para sa kumpirmasyon ng mga akusasyon pagkatapos ng petsang ito, na ginagawang ganap na procedural cutoff ang Hulyo 1. Ayon sa mga ulat ng ICC na pwedeng makita ng publiko, ang prosekusyon ay nagsumite ng 7 grupo ng ebidensya mula Disyembre 2023 hanggang Hunyo 2025. Sa ika-7 grupo, mahigit 8,900 pahina ng dokumento ang naibigay. Mahigit 16 na oras ng audio at video na ebidensya ang inihanda. Maraming exhibit ang naglalaman ng mga internal memo, direktiba ng gobyerno, ulat ng pulisya, at forensic na litrato. Maraming dokumento ang klasipikado bilang kumpidensyal dahil sa panganib sa seguridad ng mga saksi at biktima. Ang mga grupong ito ay sama-samang naglalayong patunayan na si Duterte at ang kanyang mga kasama ay nagplano ng isang patakaran ng estado ng malawakang karahasan sa ilalim ng pagkukunwari ng paglaban sa ilegal na droga. Inayos ng prosekusyon ng ICC ang kanilang ebidensya sa paligid ng ilang mahalagang tema. Una, ang chain of command, pinapatunayan ang direktang pagkakasangkot ni Duterte sa pamamagitan ng mga pampublikong talumpati, mga naitalang utos at mga testimonya. Mayroon ding dokumentasyon ng koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na opisyal at pambansang pulisya. Sunod, ang mga operasyon sa antas ng barangay. Ipinapakita ng ebidensya kung paano nasangkot ang mga opisyal ng komunidad sa pagtarget ng mga individual na minamarkahan sila sa mga drug watchlist ng walang tamang proseso. Ilang kapitan at opisyal ng barangay ang nagbigay ng sumusuportang dokumento at testimonya. Pagkatapos, ang mga mekanismo ng pagtatakip. May mga ulat ng pagtatanim ng ebidensya, mga palsipikadong ulat ng autopsiya, at mga minanipulang crime scene na may mga internal na record ng NBI at CHR na ibinigay ng mga whistleblower. At sa wakas, ang mga salaysay ng biktima at mga kuwento ng nakaligtas. Kabilang dito ang mga unang kamay na kuwento ng mga ina, kapatid, at mga anak na nakasaksi sa mga pagpatay. Pati na rin ang mga nakasaksi na nakakita ng mga lalaking nakamaskara na malayang nag-ooperate sa ilalim ng dilim. Ang kaso ng prosekusyon ay nakasalalay sa lakas ng testimonya ng mga saksi. Marami sa mga individual na ito ang lumantad sa kabila ng mga banta, pananakot at pagpatapon. Kaya, tuklasin natin ang ilang pangunahing profile ng mga saksi. Si Arturo Las Cañas, isang dating opisyal ng pulisya sa Davao, ay nagsabing miyembro siya ng Davao Death Squad, o DDS. Sinabi niya na direktang nagbigay ng utos si Duterte na pumatay, kasama na ang sa pamamagitan ng radyo at text.
Nagbigay si Las Cañas ng mga detalye ng mahigit 20 pinuntiryang pagpatay. Ang ilan ay diumano inutusan para patahimikin ang mga kalaban sa politika. So si Edgar Matobato, isang umaming hitman, unang lumabas sa mga pagdinig sa Senado noong 2016. Nagpatotoo siya sa malupit na taktika na ginamit ng DDS, kasama na ang pagpapahirap, pagdukot at pagpatay. At sinabi pa niya na minsan ay personal na pumatay si Duterte ng isang tao gamit ang isang baril na Uzi type. May ilang lokal na leader na naging confidential informant. Nagbahagi sila ng mga kopya ng watchlist, minutes ng mga meeting, at financial records na konektado sa mga kunwari anti-drug operations. Ibinunyag ng kanilang mga testimonya ang isang reward system para sa mga kumpirmadong patay. Nakipagtulungan din ang mga dating opisyal mula sa Commission on Human Rights at ang National Bureau of Investigation. Nagbigay sila ng mga dokumento ng investigasyon na dati ay hinarangan o itinago dahil sa pakikialam ng politika. May mga individual na nakaligtas sa mga operasyong ito ng pagpatay na madalas ay malubhang nasugatan. At alam mo, napilitang magtago. Ang ilan sa kanila ay nasa ilalim na ngayon ng witness protection o nasa pangangalaga sila ng mga international human rights group. Dahil sa matinding panganib sa kaligtasan ng mga saksi, inaprubahan ng ICC ang kahilingan tanggausig na ipagpaliban ang ganap na pagsisiwalat ng ilang pagkakakilanlan. Ang mga aplikasyon para sa hindi pagsisiwalat o pagtatakip ay dapat isumite bago ang Hunyo 16, 2025. Pinahihintulutan lamang ang mga bersyon na may takip kung may tunay na panganib sa saksi o sa kanilang pamilya. Ang ganap na pagsisiwalat ng pangunahing ebidensya at mga buod ng saksi na may takip ay dapat makumpleto bago ang Hulyo 1, kahit na nangangahulugan ito ng hindi pagsisiwalat ng mga pagkakilanlan. Ang ICC ay mayroong Victim and Witness Protection Unit o VWPU na nakikipagtulungan sa mga kasosyong bansa upang matiyak na ligtas ang mga saksing ito. Ngayong lumipas na ang deadline ng Hulyo 1, ang kaso ay nasa tahimik ngunit masinsinang yugto na. Sisimula ng mga hukom na suriin ang mga isinumiting materyales para sa sapat na ebidensya. Inaasahang susuriin ng depensa ang mga dokumento at maghahanda ng mga kontraargumento. Sa pagitan ng Hulyo at Setyembre, maaring magsumite ang magkabilang panig ng mga mosyon, paglilinaw at karagdagang papeles. Pero alam mo na, walang bagong ebidensya. Ngayon, ang atensyon ay nakatuon sa pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso sa Setyembre 23. Ang pagdinig na iyon ang magpapasya kung ang kaso ay magpapatuloy sa aktwal na paglilitis at kung formal na sasampahan si Duterte ng mga kasong krimen laban sa sangkatauhan. Ang deadline na Hulyo 1 ay hindi naman nakaligtas sa pansin ng Pilipinas. Ikinatuwa ng mga grupo ng karapatang pantao ang paglalabas ng impormasyon, itinuturing itong malaking tagumpay para sa mga biktima. Pinuna naman ng legal team ni Duterte ang proseso, sinabing may motibo itong politikal, kahit pamalinaw ang mga patakaran. Nanatiling depensibo ngunit tahimik sina Vice Presidente Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyado, naghihintay lang ng mga susunod na mangyayari. May ilang mambabatas na nagtutulak na umatras ang Pilipinas sa mga pandaigdigang kasunduan, isang hakbang na, sa totoo lang, tila mas simbolo ng takot kaysa kumpiyansa. Ang Hulyo 1, 2025 ay tila isa lamang deadline sa isang mahabang labanan sa korte. Pero higit pa roon ang ibig sabihin nito. Ito ay isang pahayag na ang hustisya ay tinutugis ng maayos. Ang mga boses ng biktima ay naririnig sa pamamagitan ng istruktura ng internasyonal na batas. Walang sinuman, kahit na dating pinuno ng Estado ang ligtas sa pananagutan. Ang daan sa unahan ay hindi tiyak, ngunit isang bagay ang malinaw na ngayon. Inilatag na ng prosekusyon ang kanilang mga baraha. Ang ebidensya ay nailabas na. Nagsalita na ang mga saksi. At sa totoo lang nanood ang kasaysayan. Hulyo 1 ang huling araw, tuloy ang kaso, walang atrasan,